Nandito tayo ngayon sa Philippine Arena Wave Camerot na resort. Pero hindi naman siya asing resort, parang ano lang to, part lang to ng arena. So ayun na nga, diba? Maraming ano dito pulte, meron pa doon sa kabila. Okay, itong kinagsisiningin ko, parang isa sa mga yun. So yun na nga, diba? Pubadera tayo ngayon. Charis! So eto na nga, kami lang yung tao dito. Ayan konti lang yung tao ngayon. Actually kami lang. Wala nga Sunday ngayon, diba? Bah! Charis! Welcome back sa ating channel. Mga Itachi, diba? Nakikita nyo naman. Chill tayo, ano ay nag-peg natin ngayon. Kasi it's Sunday, family day, diba? Saka sub tayo sa trabaho. Pag-uusapan naman natin ang mga ola. Mga ola ng mga abusadong ola. So, dahil nga, diba, stress tayo at saka hindi natin alam kung anong gagawin natin dahil sa mga pang-haharas, diba, ng mga abusadong ola. Paano ba maiwasan yung mga yan, Team Marcos? Ano bang ginagawa mo? Paano ka naka-move on? Kasi may mga nagtatanong sa atin, paano daw ako naka-move on sa mga pang-jajaras-jaras at saka pananakot, death threats, at kung anik-anik na mga iba kajutahan ng mga abusadong ola. Wait lang yung dede ko. Baka makita nyo yung bobelya ko. Charis. Ayun, charis. So, ayun na nga. No. Alam mo ang sagot ko yan, simple lang. Simple lang sagot ko dyan. Magdasal ko. Pagdasal mong kaluluwa ng mga abusadong ola collector na yan. And of course, mag-ano-anoin ka. Dermatology. Diba? Kasi alam mo naman na illegal sila. Bakit ko sila pagkaaksaya ng panahon? So, sabi ko, nakwento ko na to ilang beses actually. So, kung napanood nyo yung revelation, diba? Na huwag matakot sa mga ola. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na Itachi, panoorin nyo. Doon ko sinabi lahat, kinuwento yung mga kajutahan ng mga abusadong ola. Kaya tayo nagmamaganda ngayon because natuto na tayong lumaban din. Alright, so first, ang ginawa ni Team Marcos ay ang mga sumusunod. Number 1, tatupin mo ng batas. Yan palagi yung sinasabi. Alam naman dati na illegal yung mga yan. Since 2018, nakaranas na ako ng mga text harassment at saka pang gugulong ginawa nila sa buhay ko. Talaga na mga panahon hindi ko akalain na magkakaroon ng maganyang apps or mga ola na tinatawag. Parang feeling ko ako yata yung nag-coined, diba, ng salitang ola. Parang ginawa ko siyang, na-abbreviate ko siyang ola, yung online lending apps, kasi ang tawag nila noon is online lending platform, which is tama naman, pero nakilala na lang siya na ola, diba, dahil sa pag-abbreviate ko. Ayun, so ola na yung tawag na kilalang ola na, diba? So ayun na nga, and then batuhin mo ng batas as long as you know those batas talaga, like yung parang Financial Consumer Protection Act, mga ganun. Tama ba? Sinabi ko na ito sa mga previous video ko na may mga batas tayo nagproprotekta. Tapos may mga, syempre, house bill na naipasa din yata, or hindi ko alam kung naipasa na as batas, pero ang alam kong batas ngayon is yung Financial Consumer Products. At saka mayroon naman memorandum ang SEC at saka Bangko Sentral na bawal talaga mangharas o yung tinatawag na unfair debt collection practices. So I'm not a lawyer or any batas kines. Pero based lang ito sa mga alam ko. Pero alam ko naman na panood niyo yung mga video ko. May mga tinalakay din tayong mga batas dyan na nagpo-protect sa atin. So iba to yung sa mga wala collector na yun. Huwag kayong matakot. And number 2, speaking of huwag kayong matakot, ito yung magandang segue. Number 2, huwag matakot. Kasi the more na natakot kayo, yun ang gagamitin nila as your weakness. Yung weakness mo na yung gagamitin nila pan-tapal-tapal sa'yo. Hindi pa, panakot din sa'yo. O diba? So i-reverse nila yun, ibabalik nila yun, tatakot-takutin kayo. Gaya nang pupunta ko kayo sa bahay, ganyan ka maniningil, tatawagan ng employer mo. Kung ano blackmailing ang ginagawa nila. So kailangan huwag kayong matakot. And then number 3, abisuhan nyo
yung mga friends, relatives, co-workers, family, members, and kung anek-anek na, huwag silang maniniwala sa mga texts and calls na natatanggap nila patungkol sa'yo. Yung mga paninirang puri na ginagawa nila sa'yo na, kasi ganito si Itachi wa. Maraming may tinakas sa aming pera, ganyan. Pakisabi po, may ninakaw siya sa kumpanya namin. Magano, diba? Ganun yung kadutaan ng mga Ola Collector. So, bakit ko pa sila babayaran kung ganun yung sinasabi nila? So, magandang abisuhan mo na agad. Unahan mo na itong mga Ola Collector. Kung nakakatanggap ka na ng mga threats na ganun ang gagawin daw nila, di umano. Which is hindi di umano, ginagawa talaga nila. Unahan mo na, abisuhan mo na agad yung family members mo, co-workers at mga kakilala mo na huwag silang maniwala sa mga ganun. Kasi nga, na-scam ka at na-hack yung account mo, ganyan. At saka wala kang mga pagkakanjutang sa kanila, kamo. And then, number 4 na ba? So, ang gawin mo, i-private mo na yung Messenger at Facebook mo. Diba? Kasi nga, nagpo-post yung mga yan ng paninirang puri, popost na yung picture yung sa buy and sell group na malapit sa inyong lugar. Kunwari, nasa Caloocan City ka, mag-aanap yung mga yan, magsasearch sila ng buy and sell group sa Caloocan City, ganyan. Tapos, doon nila i-post yung picture mo, tapos mananawagan sila, panwari may jutang ka ng ganitong kalaki at tinakas mo daw yung pera ng kumpanya ng mga Ola na. Kaya, ayun, mag-private ka ng Facebook mo, i-lock mo, diba? I-only mo lahat, pati profile picture mo, lahat ng mga naka-public na post mo, i-only mo yung tsagain nyo na i-only mo private At saka huwag kayong magpa-public ng mga post at mga pictures ninyo. Friends lang, pwede na yon. And then, yung messenger ninyo, i-private nyo. I have a video on how you can private your Facebook and your Messenger. You can watch that as well. Hindi kayo pasukin sa social media accounts niyo, di ba? Alam niyo na may mga Ola na walang mga tinatantanan, di ba? Lahat pinapasok nila, mga butas ng karayom para lang makasingil. Kasi nga, metrics nila, yung quota nila, yung kailangan nilang kumota at makasingil talaga ng bonggang-bongga para may pangkain din sila. Charis, di ba? Naghahanap buhay sila pero sa pamamagitan ng pangaharas at illegal na pamamaraan, di ba? Kakaloka tong mga Ola Collector. Tapos ang susunod naman na gagawin nyo, na ginawa ko na pwede nyo gawin, it's up to you kasi sa akin nag-work lahat lang ito. Pagkatapos kong i-private yung mga messenger ko, yung SIM card, di ba merong setting dun sa SIM card natin na pwede natin silang i-block yung mga unknown callers and unknown numbers. Pwede nyo gawin yun kasi lahat ng mga spam na text message mapupunta sa spam na folder. Hindi mo mababasa agad yun kasi nakaka-stress naman talaga at saka nakaka-drain ng energy kapag nababasa mo yung mga ganong threats ng mga Ola na yan. So, ginawa ko yon and then naibsan at nabawasan at least somehow ang aking kaba. Tapos, ang ginawa ko pa after that, zululong muna ako. Wait lang. Nakakaloka, sarap dito. Speaking of nakaka-relax, gawin nyo to. Lumabas kayo, mag-unwind kayo, mag-swimming kayo, kumain kayo sa labas kasama ang family and friends niyo, mag-mall kayo, manood kayo ng sine, mag-travel, pumunta sa malayo, mag-book kayo ng ticket. Huwag niyo muna isipin yung mga jutang-jutang na yan kasi ako, that time, talaga hindi ko na inisip, basta ako makagala muna ako, mag-relax muna ako, ganyan. Gusto mong maibsan itong mga kajutangan na na-receive ko from those Ola Collectors, diba? So, ang ginawa ko syempre, nag-liwaliwa ako, namundok ako, pumunta ako I remember, kasama ko yung mga colleague ko noon, yung mga katrabaho ko dati. Hindi nila alam na may mga Ola ako, wala silang idea. So, parang ako, emot-emot naman sa akla, diba? Pumunta kami, nagyaya sila, uy, Mark, pumunta tayo sa sa Tanay. Tanay, diba? Ang ganda doon. Sa Treasure Mountain. Nag-Treasure Mountain kami. So, doon ko binuhos yung mga problema ko, problema ko sa pamilya ko. Pero, problema ko pala sa Jotang, sa mga Ola, diba? So, para lang maibsan yung lungkot ko at saka may mag-comfort lang sa akin kasi nag-overnight kami ng mga katrabaho ko that time. So, nag-bonfire kami, nag-camping, ganyan. So, nakatulong siya. Diba? Nagpalakas ng loob ko. Pero ang sinabi kong problema ko that time is family problem, financial problem, mga ganar. Pero hindi ko sinabing may utang ako sa mga Ola. Tsaka hindi ko sinabing may nangaharas sa akin. So, ganun ang ginawa. Diba? So, ayun. After that, ang ginawa ko din para maibsan tong
para maiwasan ko tong ganitong feeling. Is kinalimutan ko totally ang Ola. So, alam ko may mga jutang pa akong binabayaran, pero sabi ko illegal naman sila. Binayaran ko yung parang ilang Ola na talaga naman bababait eh. May konting harassment pero binayaran ko na, pero meron doon iba din na hindi ko binayaran lahat. So parang kung ano yung nakuha ko lang, yun yung binayaran ko. Tapos hindi buo. Tapos yung iba hindi ko binayaran kasi as in talagang pinahiya ako. So bakit ko pa babayaran to, sabi ko. So nag-change SIM na lang ako. Change SIM. That's the last resort. Tapos, nag-uninstall na ako, kinalimutan ko na, hindi ko na binayaran yung ibang wala dyan. Nawala na ngayon. Yung mga cash lending, ganyan, wala na yan. Nag-ipon na lang muna ako. So, instead nga ibayad ko sa mga Ola na yan, inipon ko na lang muna. Para may pangkain. Kasi nga, yung sahod ko, promise, walang kaek-eka na. Alam niyo ba yung sinasahod ko yung 2018, 2019 yata? Oo. Mga ganong panahon. Talagang napupunta lang sa jutang. Sa mga Ola. Grabe. Sa mga Ola talaga tapal-tapal. So kaya nga sabi ko yung tala ko, which is legit ang tala, nadamay po siya. Nasira pa yung credit record ko sa tala kasi nga ginamit ko yung tala pang tapal-tapal. Nakaka-lurk. So ganun ang nangyari. Kaya nga maganda yung tala kasi nga wala akong problema sa tala. Parang naano ko lang, nadamay ko siya as pantapal-tapal, nagamit ko siya as pantapal-tapal dahil sa mga basta to kaya na i-touch. Which is okay na ako ngayon. At least wala na akong ibang maraming binabayaran. Though may mga jutang pa naman ako, like sa credit card na hindi ko na continue that time. So ngayon installment ang ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na responsable akong ng jutang kasi nga nagbabayad ako per month, installment. At saka kung hindi ko talaga kaya yung ganung amount na babayaran ko ng buo, hindi ko pipilitin yung sarili ko. Maghihingi ako ng payment arrangement sa bangko, So, magre-request ako nun kasi ito lang po yung kaya ko. Gawin nyo din yun kung yung mga ganong jutang kayo sa mga bangko. Hindi yung tatakasan nyo. Maging responsable po tayong magjujutang. Hindi ibig sabihin na may abusadong Ola tatakasan nyo na yung mga legit. Alagaan nyo kasi nga, credit record nyo din, credit history nyo maaapektuhan dyan. So, kaya ako may mga bank pa ako, as I remember, Security Bank. Yung Citibank ko, tapos ka na yun, nabayaran ko na. 3 years ko din pinagpaguran yun. Yung credit card ko ng Citibank kasi nga na-default ako noon. So, ang nangyari noon, na-default ako. Na-delinquent ako, hindi ako nagbayad ng ilang months. So, ang nangyari, deactivate yung card ko. So, ang nangyari, humingi na lang ako ng payment arrangement. Installment, diba? Para bayaran ko na lang every month. So, tawa ng just 3 years, diba? Nabayaran ko. Actually, last year, hindi. Year 2021, tapos ko na, bayad ko na yung Citibank. Ngayon naman yung Security Bank, yung 1 year, ang installment ko sa Security Bank. Diba? Tara, sa Security Bank naman, nagsimula ako ng June lang, ngayong year lang na ito kasi biglang tumawag after 8 years. Ang Security Bank, biglang tumawag na lang. Collection agency na tumawag sa akin, which is mabait sila. Binigyan ako ng payment arrangement at saka binalik yung outstanding balance ko dun sa original na credit limit ko. It's just grabe, ang galing, sabi ko gano'n. So, kaya in-accept ko na agad. Diba? In-accept ko na agad yung payment arrangement na per month. Kasi diba, after 8 years, saka lang kinontak ako ng collection agency ng Security Bank, which is, sabi ko, tapos ang baba pa ng binigay sa akin na amount, diba? So, green up ko na yun para mabayaran ko, maklear ko na yung pangalan ko sa Security Bank. So, ganun ako ka-responsable bilang isang jutangero. Diba? And then, may mga pa naman ako ngayon, mga digital banks loans na binabayaran ko. So, anyhow, so, hindi lang kayo nag-iisa, diba? So, be a responsible jutangero talaga. Yun lang talaga importante para build natin yung reputasyon natin at saka maging mas mataas and good credit standing tayo. Kasi pwede natin gamitin yung credit standing natin or good credit score natin in the future loans. Like kung gusto nyo kumuha ng mga bahay-bahay, diba? Tsaka sasakyan, diba? So anyhow, ang dami kong naikwento pero ganun ang ginawa ko na nag-work sa akin. May mga other pa ako ginawa pero siguro tatalakayin ko ng separate video. Pero ngayon, yun yung mga basic na ginawa ko para
At least maibsan ko yung lungkot at depression na nangyari sa akin na pangaharas ng mga jola-jola. Mag-aano muna tayo. Magsiswimming muna tayo. So yun lang muna guys. Maraming salamat sa pag-tune in, and of course don't forget to subscribe, click the notification bell kasi magpapag-giveaway na tayo. Maybe the coming weeks magpapag-giveaway na tayo. Maraming salamat. We are sponsored by buyers.